Mabuhay! Ako nga pala ang inyong punong abala, si Rinaldo Jr. Pascual. At ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang Aralin 11, Week 15 to 16, Anotasyon ng Sucesos de las Islas Filipinas ni Antonio de Morga. Bago tayo pumunta sa ating talakayin, ipapakilala ko muna sa inyo ang ating mga tagapagsalita. Una na dito, si Mayan Eranzo. Pumangalawa, si Christian Aaron B. Pablo. Pangatlo, si Kaisel Liwag. Pang-apat, si Prince Sandoval. Panglima, si Michael Biluan. At panghuli, si Denny B. De La Cruz. At muli, ako ang inyong punong abala, si Rinaldo Jr. C. Pascual. Ang mga nilalaman ng ating talakayin ay si Antonio de Morga, Indigenous Culture and Societies in the Philippines, Significance and Legacy of Morga's Annotation, Literature Cited. Para sa ating introduksyon, ang Sucesos de las Islas Filipinas ay isang aklat na isinulat ni Antonio de Morga noong 1609 na naglalaman ng mga tala tungkol sa kasaysayan ng Filipino mula sa pananaw ng mga Espanyol. Bilang isang opisyal ng Espanyol, inilathala ni Morga ang mga kaganapan sa bansa mula sa panahon ng pananakop ng Espanya. Partikular, ang kanilang mga ekspedisyon, pakisalamuha sa mga katutubo at mga kultura ng Pilipino bago dumating ang mga kolonyalista. Para talakayin kung sino nga ba si Antonio de Morga, pinapakilala ko ang ating tagapagsalita na si Denny B. De La Cruz and Kaisel Liwag. Mabuhay! Bago tayo tumungo sa anotasyon ng Sucesos de las Islas Filipinas ni Antonio de Morga, ay kilalanin muna natin siya. Sino nga ba si Antonio de Morga? Si Antonio de Morga ay pinanganak noong 1559 at namatay noong 1636 sa edad na 77 years old. Bago yan, ay naging isa siyang Spanish colonial na kung saan nagserbisyo siya sa ating bansa during 16th century. At naging gobernador siya sa probinsya ng Camarines at naging alcalde mayor or chief magistrate ng Maynila. At siya lang naman ang gumawa ng libro ng Sucesos de las Islas Filipinas na inilathala noong 1609. Noon din ay naging isa siyang Spanish historian, lawyer, at kilalang colonial official sa loob ng 43 years sa Pilipinas, sa Peru at New Spain. At sa librong ginawa niya ay nagbigay pananaw tungkol sa panlipunan, politikal at kultura ng aspeto ng Pilipinas. At isa lamang ito sa naging unang kasaysayan ng Spanish Philippines na isinulat ng isang layman. Ano nga ba ay ibig sabihin ng layman? Ang tawag na sa layman ay ang isang aktibong miyembro ng isang simbahan. Ang mga Pilipino naman ay natuklasan na ang ginawang libro ni Antonio de Morga na Sucesos de las Islas Filipinas ay isang kapakipakinabang na ulat para sa estado ng katutubong kultura ng mga Pilipino o ng ating bansa. Yan lamang po. He often portrays indigenous Filipino through a lens of European biases and misconception, highlighting the cultural differences. So, ayun daw, madalas inilalarawan ni Morga ang mga katutubong Pilipino batay sa mga paniniwala at maling pananaw ng mga Europeo. Naglalantad ng mga pagkakaibang kultura at inilalarawan din niya ang mga Pilipino sa isang paraan na nagpapakita ng kanilang pagiging iba sa mga Europeo. The Spanish established a colonial presence, converting Filipino to Christianity and introducing new administrative system.
So sa ilalim ng pananakop ng Espanya ay pinalaganap ang Kristyanismo at binago nito ang sistema ng pamahalaan sa Pilipinas upang umayon sa kolonyal na patakaran. Ferdinand Magellan arrived in 1521, marked the beginning of Spanish contact and influence in the region. Noong 1521 naman, dumating si Ferdinand Magellan sa Pilipinas at dito na nagsimula yung ugnayan ng mga Espanyol sa mga Pilipino, kabilang ang pakikipagkaibigan sa ilang pinuno, gaya ni Raja Humabon ng Cebu. Morga accounts reflect the perspective of a Spanish official who was deeply invested in the colonial enterprise. So ayon sa ulat ni Morga, ito ay mula sa pananaw ng isang opisyal na Espanyol na nakatuon sa pagpapalaganap ng kolonyal na layunin ng Espanya. Despite his blushes, Morgan's work provides invaluable insight into the complexities of the Spanish colonization of the Philippines. Sa kabila naman ng mga pananaw ni Morga, ay nagbigay ito ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga komplikadong aspeto ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas. Upang magtungo sa ikalawang pagsa ang indigenous culture and societies in the Philippines, papakilala ko naman po ang ating mga sunod na tagapagsalita, si Christine Aaron B. Pablo and Michael Biluan. Good morning at mabuhay. I am Christine Aaron B. Pablo, and for today I will be discussing about indigenous cultures and societies in the Philippines. So, diverse communities. Diverse communities, ito yung magkakaibang komunidad na may mga grupo ng tao kung saan may iba't ibang kultura, lahi, wika, reliyon, at tradisyon. Sa grupong ito is makikita natin yung pagkakaiba-iba ng pananaw at karanasan ng bawat isa. Siyempre kahit na ganun is pinapahalagahan pa rin nila at makikita pa rin yung pagrespeto at pagtanggap sa bawat isa. Ang susunod is political systems. Sa political systems, ito yung may kanya-kanya silang sistema ng pamahalaan yung bawat grupo. Siyempre, from small village to larger kingdoms, ito yung sa small village, ito yung pinamumunuan ng isa o ng mga pangkat ng tao. While naman sa larger kingdoms, ito yung pinamumunuan ng hari-reyna or tinatawag na monarkiya. Monarkiya is, ito nga yung, ang namumuno dito is hari-reyna at nagsasaling-saling na sa pamilya kung saan kapag nagkaanak yung hari-reyna, yung magiging anak naman nila yung susunod sa yapak nila. Sunod is religious beliefs. Indigenous people adhere to animistic beliefs, which is naniniwala sila na ang kalikasan, hayop, at mga bagay sa paligid natin is may espiritu or may spirit. Kaya gumagawa sila ng ritual, seremonya, para bigyan ng pasasalamat sa pagbibigay sa kanila ng biyaya at syempre sa guidance na natatanggap nila. Social structures. Ayon kay Morga, ang indigenous people ay may isang social structure kung saan pinamumunuan ng mga datu, nobles, and commoners. Datu, ito yung panahon ng mga ninuno pa natin is, ito yung tawag sa pinakamataas, yung may pinakamataas, yung pinakamakapangyarihan na tao. Or sa panahon natin ngayon is presidente. Sa kanila ang tawag doon ay datu. Ito yung namamahala at nagbibigay ng kapayapaan sa grupo nila. Nobles or maharlikang tao. Ito naman yung pangkaraniwang may mataas na ranggo, ngunit
hindi kasing taas katulad ng sa dati. Commoners, ito lang yung pangkaraniwang tao. Ito yung may simpleng papel sa komunidad or community. Ito yung pangkaraniwang tao lang, nagtatrabaho, yung ganyan. Yung simpleng tao, simpleng pamumuhay. Yun lang po. That's all and thank you po. Role of men and women. Gender roles in indigenous societies vary widely, but men often took on responsibilities related to hunting, warfare, and external diplomacy, while women were primarily tasked with domestic duties, agriculture, and child rearing. However, women also had significant power in specific aspects, particularly in matrilineal societies. Sa mga tungkol ang mga tungkol sa kasarian, iba-iba at hinuhubog ng mga kultural na gawain. Karaniwan mga lalaki ang responsible sa mga gawain tulad ng mga pangangaso, pakikilap sa digmaan. This role often places men in position that require physical strength and strategic thinking. Sa kabilang banda, women generally took on domestic duties na kinabilangan ng pamamahala ng sambayanan, pagtatanim at pagpapalaki ng mga anak. Ang pagkahati-hati ng gawain ay nagsisiguro na parehong ambag ng mga lalaki at babae sa kaligtasan at kaginhawahan ng komunidad. Elders and wisdom keepers. Ang mga nakatanda at mga tagapangalaga ng karunungan ay may malagang papel sa ating komunidad. Nagsisilbing mga tagapangalaga ng kaalaman at tradisyon. Their experience and insights are valuable, as they not only preserve the customs and rituals that define our culture heritage, but also pass them down to younger generations. Sa pamagitan ng pagbabahagi ng mga kwento at aral tungkol sa kasaysayan ng ating komunidad, makatulong silang paunlarin ang pakaramdam ng pagkakakilanlan at pag-aari sa mga kabataan. Ang koneksyong ito sa pamagitan ng mga henerasyon ay mahalaga para mapanatili ang pagkakabuklod ng ating tipunan. Tinitiyak na ang karunungan ng makaraan ay patuloy na gagabay sa ating patungo sa hinaharap. The presence means us of the importance of respecting our roots while navigating the modern world. Upang magtungo sa ating ikahuling paksa, ang significance and legacy of Morga's annotation, pinapakilala ko si Binibining May Ann Enranzo at Ginoong Prince Sandoval para talakayin ang huling paksa. Significance and legacy of Morga's annotation. Morga's annotation is a very valuable source of information, particularly to early Spanish-Philippine history and relation between indigenous Filipino and Spanish newcomers. A historical work, The Successos, was penned by Antonio de Morga, a Spanish official and historian, and was the first printed in 1609 due to its impact. Morga stands as one of the most important historical figures in terms of the point of Philippine history that many Mindanaoan consider the start of and in the development of how Filipino history has been written. So, isa itong mahalagang akda sa kasaysayan ng Pilipinas dahil nagbibigay ito ng mga detalyadong impormasyon tungkol sa buhay ng mga Pilipino bago pa man dumating ang mga Kastila. So, binahagi dito ni Morga, isang Kastilang opisyal at historiador, ang mga kalagayan sa Pilipinas ng panahon iyon, tulad ng kanilang mga kaugalian, reliyon at yung mga ugnayan ng mga katubong Pilipino sa mga kalapit na bansa. So, sa pamamagitan ng akdang ito, nagkaroon tayo ng malinaw na larawan kung paano nabuhay ang mga Pilipino at kung paano sila nakapag-ugnayan sa iba pang mga bansa. Significance and legacy. The first one is the Philippine before colonization. Morga's Successos is one of the most earliest European writings about the Philippines before Spanish colonization. It gives us a clear view of Filipino society at the time, including their social structure, customs, religions, and trade with other countries. Unlike many other Spanish accounts, Morga's work provides detailed information about Filipino life and their role in the global economy. So, si Morga dito, isa sa mga unang akda na isulat ng mga Europeo tungkol sa Pilipinas bago ang kolonisasyon ng mga Kastila. Ipinakita nito ang kalagayan ng lipunang Pilipino noong panahon iyon, pati na ang mga tagang struktura sa lipunan, mga kaugalian, reliyon at yung mga kalakalan nila sa iba pang bansa. Hindi tulad ng ibang mga Kastilang akda, ang akda ni Morga ay nagbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa buhay ng mga Pilipino at yung mga kapil nila sa pandaigdigang ekonomiya. Binanggit din niya na ang reliyosong paniniwala ng mga tao. Sa akda ito ni Morga, nagbibigay siya ng isang masusing pagtingin sa Pilipinas bago ang kolonisasyon at nagpapakita ito na ang mga Pilipino ay may sariling kultura at kabuhayan na hindi nakabase lamang sa mga Kastilang pananaw. Next one is the critique of Spanish colonialism. Even though Morga was a Spanish official, his writing is not overly supportive of Spanish rule. In fact, he pointed out that difficulties the Spanish faced, such as resistance from the native Filipinos, his work highlight both the challenges of colonization and the unrest of the Filipino people, offering a more balanced view compared to the other Spanish accounts. So, bagamat si Morga isang opisyal ng Kastila, hindi labis ang kanyang pagsuporta sa pamumuno ng mga Kastila sa Pilipinas. Sa katunayan, ipinakita niya yung mga paghirap na dinanas ng Kastila sa kanilang pananakop tulad ng pagtutol ng mga katutubong Pilipino. Binanggit niya ang mga pag-aalsa at resistensya mula sa mga Pilipino na nagpatunay na hindi basta tinanggap ng mga tao ang pananakop. So, sa kanya niya, nagbigay siya ng mga balanseng pananakop para sa iba pang mga akdang Kastila dahil hindi lamang niya inilarawan ng tagumpay ng mga Kastila, kundi pati na rin yung mga pagsubok at hamon na kanilang hinarap sa kanilang pamamahala. Ang isyong ito ay nagbigay ng mas makatotohanan na larawan na
ang kolonisasyon na hindi lamang nakatuon sa mga tagumpay ng mga mananakop, kundi pati na rin sa kalagayan at mga sentimiento ng mga Pilipino sa ilalim ng banyagang pamumuno. So, Morga's Suceso is a first-hand account of the Philippines during the early Spanish colonization, written by a Spanish official who lived and worked in the islands of the Philippines. It gives a detailed description of events, policies, and a daily life between 1493 and 1603. This makes it a reliable document for understanding how Spanish rule was established, how they interact with the native populations, and how these interactions changed Filipino society. So, Morga's provides one of the earliest accounts of Filipino culture before colonization. Describe niya ang native industries, governance, at mga practices nito, providing Filipinos had a thriving society. So, his works offers rare insights into pre-colonial beliefs, traditions, and social systems which were often dismissed or erased by later colonial narratives. So, this documents is very valuable for those studying history, culture, and anthropology because it's one of the rare Spanish records that tell us about the Philippines during the early colonial period. It gives a glimpse of what life was like back then, showing how Spanish colonizers viewed the islands of their people. Scholars often use it to uncover biases in these accounts and to see how Filipino society changed under colonial rule. It is a valuable tool for understanding how colonization shaped the Philippines' identity and culture over time. So, mga historian kagaya ni Dr. Jose Rizal, annotated by Morga's work, hinalight ang riches ng pre-colonial Filipino life and pinoy ang inaccuracies in Spanish accounts. So that's it, and it explains the methods of the Spanish used to exert control, such as treaties and alliances, as well as their conflicts with local ruler like Raja Soliman. And that's it, that's for my explanation. Maraming salamat sa napakatalino at malawak na aralin sa araw na to. Sa ating mga tagapagsalita, maraming salamat. Para tapusin ang ating presentasyon ay andito ang mga literatura na nakuha. Dito nagmula ang ating mga literatura. Para tapusin ang ating talakayan ay maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. At muli, maraming salamat Binibining Shane sa malugod na pakikinig sa aming paksa. Muli, ako ang inyong punong abala, si Rinaldo Jr. Pascual.